my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, Diyos ko po. Alam nyo, sa totoo lang, no? Etong nangyayaring mga kaguluhan dito sa dito sa West Philippine Sea. Abay, palaki ng palaki, ha? Kaya lang, ano ba magagawa natin? Kundi manisi na lang, Oo, nahihirapan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. So eto na nga mga kababayan. Alam nyo, 2016 hindi pa nauupo ang dating Pangulong, ayokong banggitin yung pangalan ni Digong. Sa totoo lang. Nabibisit ako eh. Oo. Hindi pa siya nakakaupo na ipanalo na natin yan. Sinabi na ng UNCLOS. UNCLOS ba yun? Yung tribunal, di ba? Panalo na tayo. Ewan ko ba, ba't ba nangyari nga? Ngayon, tingnan nyo nangyayari. Pati yung mga hindi kasali na mga bansa, nasasama. Nangingialam. Di ba? Imbis na nananahimik tayo, imbis na wala siya ng ganitong mga tensyon, abay, wala na. Kita nyo, di ba? Ano nangyari? Bakit nagkakagulo tayo dito? Yung pala, nagkaroon ng pagkakasundo. Etong mga dahilan kasi. Nakakainis. Pasok. Isinuko umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinuko daw, Nino, nung Digong nyo. Isinuko umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na itinago bilang isang gentleman's agreement sa China. Ito ang pagsisiwalat ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ayon sa status quo agreement ni Duterte, ang sasakyang pandagat ng Pilipinas ay maaari lamang maghatid ng tubig at pagkain sa Sierra Madre, ngunit hindi mga construction material para sa pagkukumpuni nito. Ang kasunduan na pabor sa China ay lumabag sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong July 12, 2016 na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa ilalim ng Arbitral Award, walang karapatan ng China na magtayo ng anumang istruktura sa Ayungin Shoal at magsagawa ng aktibidad sa lugar. Ano yung sinuko? Sabi, yung karapatan natin, mga kababayan. Yung karapatan natin dyan sa Ayungin Shoal ay isinuko, Pachuchay, Boss Chris, Nino, ni Digong nyo. Na ngayon, yun yung pinanghahawakan ng mga Chekwa. Ngayon, mga kababayan, dinamay tayo ni Digong nyo sa kaguluhan, sa pambubuli, at pagpapababa ng pagkatao ng mga Pilipino. Kung ganyan-ganyan na rin lang nila. Binabasta-basta na lang tayo na po pwedeng pati, yung ibang mga lahi, ganyan-ganyan na rin tayo, babasta-bastahin. Ano pa? Na itinago bilang isang gentleman's agreement sa China. Ito ang na itinago bilang gentleman's agreement ng China at ng idol nyong si Digong nyo. Natatay ni Baste. Natatay din ni Pulong. Naloko na. Natatay din ni Sara. Naloko na. Diba? Jose Nilo Hoxon, nadamay tayo sa kataksilan ni Digong. Yun na nga sinasabi ko, na nananahimik tayo, na maganda yung relasyon natin sa China, sa pakikipagkalakalan at sa lahat ng bagay, wala naman tayong problema. Pero mula nang ipinagkasunduyang leche na yan ni Digong, na tatay ni Sara, na tatay din ni Baste at ni Pulong, Naloko na. Aubrey, na idol ni Banat Bay, Naloko na.
na humihimod sa puwet. Oo, ni Digong. Sino pa? Si Banat Bay. Naloko Di ba? Dumidila-dila pa yun. Oo, gumaganon-ganon si Banat Bay. Oh. Gumaganon. Naloko na. Diba? Hmm. Ito ang pagsisiwalat ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Oh, Ayon sa status quo agreement ni Duterte, ang sasakyang pandagat ng Pilipinas ay maaari lamang maghatid ng tubig at pagkain sa Sierra Madre. ngunit, mga kababayan, no, ang pakikipagkasundo, mga kababayan, ay pwede lang daw. Ang ihatid ay pagkain, tubig, ganon. Pero di pwede yung mga materyales. Kung halimbawa tayo ay magtatayo ng structure, oo, dyan, saan? Sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal. Shoal. Diba? Sa Ayungin Shoal, mga boss, hindi pwede. Kasi nga may kasunduan na. Pasok! Hindi mga construction material para sa pagkukumpuni nito. Kita nyo, hindi pwedeng construction material. Tubig, pagkain lang. So ano, parang binilanggo nyo yung ating mga kababayan doon na nagbabantay, yung ating mga Marines, yung ating mga Navy na nando doon na nagbabantay, ginawa mo lang bilanggo. Digong, animal ka. Naloko na. Gigigil ako sa iyo. Suntukan kaya tayo, lintik ka. Sama mo pa si Baste, +1 na kayo. Gagamitin ko yung pagka-MMA ko sa kama. Diba, baby? Magaling ako sa MMA sa kama. Naloko na. Kakainis, no? Inaiinis ako. Sa totoo lang, wala sana tayong problema. Ang kasunduan na pabor sa China ay lumabag sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong July 12, 2016 na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayan. Kinikilala na atin yang EEZ. Party yan yung Ayungin Shoal. Party yung mga yan ng ating teritoryo. Pero si Digong, abay, mukhang sinira niya yung. Imbis na ipaglaban niya, yung ating naipanalo, mga kababayan, na ang kininyong atin dahil kinilala na ng International Tribunal Court, mga kababayan. Abay, hindi, si Digong, hindi. Papel lang yan. Papel lang yan. Tubig lang yan. Papel lang daw yan, mga kababayan. Grabe yung tatay ni Sarah. Tatay ni Pulong. Naloko na. Tatay ni Baste. Naloko na. Boss ni Banat Bay. Naloko na. Diba? Sabay-sabay nating hamunin si Digong. Oo. Naloko na. Boss Mike, magtubig ka muna. Oo. High blood ka. Sa ilalim ng Arbitral Award, walang karapatan ng China na magtayo ng anumang istruktura sa Ayungin Shoal at magsagawa ng aktibidad sa lugar. Kita nyo? Walang karapatan magtayo na kahit na anong istruktura. Anong nangyari, Digong? Nakita mo, idinulot ng kaguluhan na ngayon maaaring maglikha ng ikatlong digmaan kung ito ay hindi madadaan sa maayos na usapan. Sana pantay na lang lahat para walang gulo. Kaya nga, John Aransado, sayang. Boss Mike, dapat makulong Digong bago matigok. Dapat hanggang mamatay na yun makulong na lang. Okay, paring squad natin doon sa may Luneta Okay, tali natin doon sa poste ni Rizal. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.